Yan mga kabombo, maki-update ho tayo sa pamagitan po ng Department of Social Welfare and Development. Kasama ho natin ang nagsisilbing tagapagsalita ng Social Welfare and Development Department, si Assistant Secretary Irene Dumlao, para pa rin dito ho sa nagpapatuloy na pagsubaybay ng Social Welfare Department sa kalagayan po ng mga kababayan po natin dyan sa may Sorsogon area. Magandang araw ho sa inyo, magandang tanghali. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Asik Dumlao, si Bombo Genesis, po ito kasama natin si Bombo Victor. Asik. Magandang hapon, Bombo Genesis and Bombo Victor. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Thank you for joining us again sa Bombo Radio Philippines. Asek, unang-una, kamusta ho yung ating pagsubaybay sa mga kababayan po natin sa may bahagi ng Sorsogon area? And kamusta ho yung tuloy-tuloy ho na pagbibigay ho natin ng mga relief or mga supply sa mga kababayan po natin doon? Yes, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa Sorsogon at matiyak yung provision ng makakain at iba pang mga non-food items sa kanila. Ang DSWD nga po sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay nakapamahagi na ng mahigit 16 million pesos worth of humanitarian assistance. Yan po ay binubuo ng mga family food packs, non-food items, mga mainom na tubig. At gayon din po, nakadeploy yung ating mobile kitchen dyan po sa Hulan para makapag-provide ng hot meals sa mga kababayan na natin na sa mga evacuation centers. Likewise, nandun din sa lugar yung pong Camp Coordination and Camp Management Team, gayon din yung IDP or yung Internally Displaced uh, protection na team, no, para makapagbigay ng tulong sa ating mga local camp managers at tiyakin na maayos po yung kalagayan ng mga vulnerable sectors. Tinitiyak din po ng aming pong tanggapan na meron tayong sapat na mga food packs and non-food items na ipapahatid dyan po sa mga naapektuhan nating kababayan, lalo pat hindi nga po natin matiyak kung hanggang kailan itong pag-aalburuto ni Mount Bulusan. But as far as DSWD is concerned, ang ating pong preposition goods, yung ating mga stockpiles and yung ating mga standby funds na nagkakahalaga ng mahigit 2.9 billion pesos ay nakahanda para po maipamahagi natin dyan sa ating mga kababayan. In fact, more than 160,000 family food packs are now prepositioned in Field Office 5 and yung ating National Resource Operations Center ay nakahanda na mag-replenish o magpahatid ng karagdagang pang mga family food packs para nakahanda tayo at sapat yung ating mga stockpiles dyan po sa lugar. Sa ngayon, hindi pa po ba bumubuti yung kalagayan po nila, Asek? Kasi doon sa nakuha nating balita dati, parang may mga nag-decamp na at pinayagan na po makauwi sa kanilang mga tahanan. Tama po, meron ng mga nagdecamp na mga pamilya. However, as of this morning's DROMIC report, meron pa po tayong minomonitor na more than 600 na mga families or more than 2,400 na individuals ang pansamantala ay nanunuluyan pa rin po sa 5 evacuation centers dyan po sa Region 5. At sila po ay patuloy po natin tinutulungan at ina-assist. Mm. Pero doon sa assessment po ng ating mga local offices or mga local social welfare officers po natin, hindi naman na ito possibly tataas pa yung bilang ho nila, Asek? Well, of course, hindi natin talaga hinihingi, no, na mag-worsen pa yung sitwasyon dyan sa Sorsogon. In fact, ipinagdarasal nga po natin na tumigil na yung pong activities nitong si Mount Bulusan. But dahil hindi nga po natin mapredict, ang posisyon naman po dyan ng DSWD, tiyakin na nakahanda tayo na mag-provide ng augmentation support sa mga local government units. Of course, ang nais naman talaga natin ay mailagay, mai-restore yung normal psychosocial functioning ng ating mga kababayan na naapektuhan, makabalik sila sa kanila pong mga tahanan. But dahil tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at sa mga eksperto po, no, hinggil sa pagputok ng bulkan, ay tayo ay assist pa rin dito sa mga nasa mga evacuation centers. Gayun din doon sa mga displaced naman pero nanunuluyan sa tahanan po ng kanila pong mga kaanak. Sapagkat meron pa katayong na-monitor na isa pang pamilya, no, na outside evacuation center naman ang pansamantalang pinanunuluyan niya. Ang masaklap po dito, Asek, apat na ho yung binabantayan nating bulkan, ano? Mayon, Taal, Canlaon at ito, lately, ito hong diyan sa may bahagi ng Sorsogon. Si Bombo Victor, may karagdagang katanungan din, Bombo Vic? Asik, magandang tanghali po on my part lamang, no? Kasi 10 days to go, eleksyon na.
So, paano po matitiyak ng DSWD na hindi masasamantala nito mga tumatakbong kandidato itong distribution naman ng mga family food packs dyan ho sa lalawigan ng Sorsogon o doon ho sa mga lugar din na apektado ng mga pag-aalburuto nga nitong mga nabanggit ni Sir Genesis na mga bulkan? Well, unang-una, Bombovic, nais nating banggitin na ang Department of Social Welfare and Development ay tumutupad po doon sa inihain na resolusyon o memorandum ng COMELEC. So para sa mga AICs o AKAP at AKAP na mga assistants po natin, wala na pong mga payout na isasagawa except yung mga normal na mga assistants na ipoprovide natin dito po sa mga tanggapan, which is of course doon sa medical and doon sa burial assistance na ipinapabahagi. But then again, sabi ko nga po, we are faithfully complying with the memorandum of the COMELEC. So wala na pong mga outside payout o mga offside payouts na isasagawa ang DSWD, particularly for AICs and AKAP. Pangalawa, para naman po sa mga distribution ng mga tulong para sa mga naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Meron po tayong mga guidelines na sinusunod para matiyak na maayos yung pagpapahatid ng mga tulong na ito, particularly yung mga family food packs. In fact, kung makikita nyo po yung mga family food packs ng DSWD, nakalagay po dyan na bawal pong buksan, i-repack, i-tamper, po yung ating mga relief items. Meron pong mga mababiolate na mga rules and regulations kapag ginawa po iyan. Kung kaya nga po ang DSWD, tinitiyak ito na maayos yung distribution o tinitiyak na maayos yung po yung distribution ng ating mga DSWD food packs and non-food items. Meron po tayong mga personnel on the ground na siya na po mismo nagsusupervise nung distribution. And of course, vini-verify din po natin yung pong mga nasa listahan na naka-indicate na mga apektado. We work with local social welfare development officers para po matiyak na yung pong talaga mga naapektuhan ang mapapahatiran natin ng tulong. And at the same time, meron din po tayong mga built-in grievance redress mechanisms. So ibig sabihin po, meron kayong mga reklamo, hinaing hinggil sa mga distribusyon ng tulong, lalo-lalo na sa mga apektado ng mga disasters, maaari nyo pong ipagpaalam yan sa mga tanggapan ng DSWD, sa aming pong mga personnel, sa aming mga kawani, and immediately i-address po natin yan. There are mechanisms in place, Abomovic, para matiyak na ma-insulate po yung mga programs and services natin from any form of political interferences. Nakafocus po ang Department of Social Welfare and Development doon sa pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Last question na lamang sa stat ho tayo kung meron tayong mga figure ngayon dyan. Kasi second quarter pa lamang ho tayo pero dalawa na po yung mga binabantayan po natin ng mga camps or mga evacuation centers dyan sa may part ng Sorsogon at sa may part ng Canlaon or Negros area. So, kamusta yung ating pundo sa ngayon? Gaano ho kalaki yung ating pong nagastos within the first 5 months or first 4 months ng 2025? Yeah, tama ka dyan, Bombo, Bombovic o Bombo Genesis. In fact, sa Canlaon, ang naipapahatid na po natin na tulong sa Negros Oriental at sa Negros Occidental ay nagkakahalaga na rin po ng let me just check on the report. Nagkakahalaga na rin po ng mahigit 156 million pesos at yan ay binubuo ng mga food packs and non-food items and yung cash assistance din po. Sa kasalukuyan, meron pa pong mahigit 2,500 na mga pamilya na nasa mga evacuation centers at patuloy po nating tinutulungan. In terms of resources spent, well, we'll have to consolidate that, but marami na rin po tayo na naipahatid na tulong dyan sa mga kababayan natin na naapektuhan. And of course, hindi lang nitong si Canlaon or si Bulusan, but dun din sa mga iba't ibang mga emergencies, the disasters na nakaharap natin for the first 5 months or first 4 months of this year. And sapat naman po ang pondo pa ng DSWD, nabanggit ko kanina, ang total standby funds and stockpiles ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 2.9 billion pesos. Yung pong ating mga stockpiles, yan ay mga binubuo ng ating mga family food packs. Ang ating pong national stockpile sa kasalukuyan ay nasa mahigit 2.8
milyon na mga family food packs. At yan ay strategically prepositioned across the country so that anytime na meron po tayong makaharap na disaster or emergency, ready po iyan na ma-release doon sa mga apektadong mga lugar. And itong 2.8 million na ito, ASEC, ay mga bago naman ito. Kasi pagpasok ng June, July, August hanggang September, typhoon time na naman po yan. So kahit papaano, kaya namang umabot sa loob ng ilang buwan pa itong 2.8 million na ito. Yes, itong stockpile natin na nasa around 2.8 million, these are now prepositioned in our various warehouses. But take note, yung ating major hubs, yung nasa Pasay, the National Resource Operations Center, and yung nasa Cebu, yung Visayas Disaster Response Center, patuloy po araw-araw yung kanilang production ng karagdagan pa ng mga family food packs. So we expect na madadagdagan itong bilang na nabanggit ko, unless of course may mga ma-release dahil nga may mga ongoing emergency responses tayo. But yes, naka-ready po ang DSWD to extend augmentation support to various local government units. And if I may add, minomonitor natin itong national stockpile natin na ito, tinitiyak na maayos yung kondisyon ng mga ito, fit for consumption, hindi po near expiry yung ating mga ipinapamahagi na mga tulong sapagkat DSWD is able to monitor. Meron po tayong maayos na inventory system, a warehouse inventory system for all our stockpiles. Again, ASEC, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, ASEC. Maraming salamat sa pagkakataon po muli. Magandang hapon po sa inyo. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, mga kaumbo, ang nagsisilbing tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Kaugnay po doon sa tuloy-tuloy na monitor, pagbabantay ho doon sa mga kababayan po nating apektado sa nangyaring bulusan eruption. At ganoon na rin doon sa may part ng Canlaon area na tuloy-tuloy pa rin pong nasa ilalim ng alert level number 3.